Ito po tanong naman ni Francisco mula sa ating Facebook Live. Sabi niya, paano po malalaman kung natanggap na po ng NCSC ang aking online registration? O kasi meron po kayong ongoing online registration ngayon. Opo. To know kung napasok na po, may RRN naman kayo, yung registration number, ipasok lang po yung registration number at saka yung passcode nyo. Malalaman mo at sasabihin naman ng website natin that you are registered online. Para saan po itong online registration na ito, Chairman? Miss Cathy, there is a wide need for data for the seniors. Alam natin yung mga OSCA at mga LGU ay may mga data, ngunit hindi ho lahat saklaw yung interest natin, yung 5 fields na gusto natin. Pangalawa po, there is a need for data sharing sa lahat ng mga LGU. Lalong-lalo na may mga seniors na gustong mag-transfer from one LGU to the other. Kailangan po ng common database. Kaya ginawa po ito ng NCSC para may mas magandang reference. Of course, yung advocacy natin, Ms. Cathy, na ang mga seniors ay magkaroon ng annual medical examination. Dito po nagagamit yung ating online registration kasi malalaman natin kung sino ang nag-medical examination and kailan, and then eventually we would be able to successfully say na lahat na seniors ay mayroong annual medical examination, and we would be able to ask our health authorities as well to give focus on geriatrics and gerontology. Meron po bang ibang alternatibo, Chairman Quijano, dyan sa mga magpaparegister? Halimbawa po yung mga lolo't lola natin na hindi po marunong mag-computer. Meron po bang manual registration? Magandang tanong, Miss Cathy. That's why we are trying to say na yung mga lolo't lola na hindi marunong, kung pwede nilang hingin ang tulong ng kanilang anak o apo na magaling sa mga cellphone, kasi pwedeng sa cellphone lang naman yung online registration, Miss Cathy. So, sa mga anak at apo, and of course, the neighbors can help. Kung may mga pag-ibigan sa mga neighbors na gustong tumulong, I have gathered from lots of friends dito sa Laguna at ibang lugar na sila mismo, yung mga seniors mismo na marunong, ay tumutulong din sa ibang seniors. But giving the worst condition na talagang hindi marunong ang isang senior at walang makakatulong sa kanya, pwede pong sa papel at i-encode na lang po ng isang tao na pinagkakatiwalaan ng senior citizen. And most often than not, yung ganon ay ang mga senior citizens organization na kung saan ang senior citizen ay sakop, or ang OSCA na kung saan nagkikipag-coordinate sa mga senior citizens. Chairman, ito po si 9909 sa ating Text Connect. Gusto po ng klarifikasyon. Meron po siyang, sabi niya, yung Alliance of Senior Citizens daw sa kanilang barangay ay nagsabi sa lahat ng senior na kailangan daw umattend ng General Assembly sa March 26. Lahat daw ng seniors ay required na mag-fill up ng senior data form. Kailangan daw pong isubmit at pirmahan, at kailangan daw pong 3 photocopy, tsaka kailangan daw po ng OSCA ID, tsaka recent ID photo. Ang sabi po, para daw ma-update yung kanilang record at maging basis daw po para sa benepisyo under RA 11350. Ang sabi, ang hindi daw magsasubmit po nitong form na ito ay matatagal daw po sa listahan ng senior sa OSCA list. Sabi niya, ito po ba ay sanction ng OSCA? Totoo po ba ito? Well, I think there is an element of exaggeration dyan, Miss Cathy. Kasi, from the point of view of NCSC, ang kailangan lang naman natin is online registration. So, ang isang tanong, ba't kailangan pang isulat sa papel? At bakit 3 kopya pa, 3 ID picture? Diba? So, sa tingin ko kasi, yan yung mga pamamaraan din ng local leadership dahil gusto din sila ng kopya ng sarili nilang kopya. But
ang pinaka-bottom line, Miss Cathy, is really an online registration. And yung mga marunong mag-online registration, actually, kung ang mga data mo ay nasa online, pwede mo ring i-print yan eh. Of course, kailangan ng ID, ng OSCA ID dahil yan po ang isang nakikita nating importante sa online registration, yung being member mo as a senior citizen. But all these things actually can be simplified. Sana po, huwag natin pahirapan ang ating senior citizens. Ang ating registration lang is online registration. So kung ang may mga association na gano'n na talagang pinipwersa nila yung members nila na sumulat, actually, Miss Cathy, malaking trabaho yan from my point of view. Kasi i-encode na naman yan eh. Nadodoble pa yung trabaho. Nadodoble po ang trabaho. So we are hoping that with the call of our President BBM for digitalization, we will also improve on our method, yung mga pamamaraan na hindi natin kailangan sumulat ng maraming papel kasi kung maraming papel, marami pong kahoy na puputulin yan, Miss Cathy. Chairman, ibig sabihin po, kahit hindi po sila magpalista dito do sa meeting daw ng kanilang samahan ng mga senior citizen, hindi naman ibig sabihin hindi sila mabibigyan ng kanilang senior pension. At saka hindi ho yan ground na matatanggal sa OSCA. Naku po, hindi po yan basihan. So I'm hoping na kalma lang na persuasion, hindi dapat gulatin yung senior citizen na tatanggalin pagka hindi sumulat ng papel. Kasi online lang naman ang kailangan natin, Miss Cathy. Ito po tanong naman ni Liza ng Novaliches. Sabi niya, kahit nakaregister na po ba sa COMELEC ay kailangan pa ng online registration? Sa ngayon po, wala pa pong data sharing. In fact, we are really hoping na ang COMELEC will also share. But even saying that, yung kasing laman ng online registration natin, Miss Cathy, is really about the senior citizen as senior citizen. Yung sa COMELEC kasi, yung precinct number naman yon, pangalan, etc. Di ba? Yung sa atin, may mga data tayo, most importantly, yung health data na gusto nating magkaroon ng physical at medical examination ng seniors na sa ganon, ma-assure tayo ng primary health care ng mga seniors. Nakakapapupunta sa PhilHealth at sa hospital. Sa earlier pa lang, pag alam natin ang kondisyon natin, ma-address na natin.